Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa naging pahayag po ni Ombudsman Boying Rimulya, kung saan po ay dawit dito, mga kabida, ito hong Duterte administration, patungkol ho sa kanilang iniimbestigahan po ngayon, ito hong cash delivery scheme na ibinunyag po, mga kabida, ng 18 mga dating sundalo po, Okay? Sinabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya, na nag-umpisa daw ito, mga kabida, nung panahon pa raw, ni dating House Speaker Alan Lord Velasco po, sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Eto, babasahin ko lang po, mga kabida, itong article po ng News 5. Okay? Ombudsman Jesus Crispin Rimulya on Friday said that one of the photos cited in the affidavit of the 18 personalities who introduced themselves as former Marines showed a delivery of money to a lawmaker during the time of then Speaker Lord Alan Velasco. Rimulya said he received the information from a reliable source in the House of Representatives, saying this makes the accounts of the 18 men manipulative. Ayon. So, minamanipula daw, mga kabida, ito hong mga pahayag po ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida. Okay? Eto, Rimulya, however, said that he is not questioning the veracity of all the photos cited in the joint affidavit of the 18 men. Bagamat sinabi po niya, mga kabida, na ito po ay nagsimula nung panahon pa po, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na po, panahon po ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Pero hindi po niya itinanggi na meron pong cash deliveries, mga kabida, Eto, nag-react po dito, mga kabida, ito hong si Sas Rugando Sasot, sa naging pahayag po, mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya. Alright? Babasahin ko lang po ito hong article po ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Hindi itinanggi ni Ombudsman Boying ang maleta scandal. Alright? Ito, nagbigay ng reaksyon ang political commentator at international relations scholar na si Sas Rugando Sasot kaugnay ng naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya tungkol sa kontrobersyal na aligasyon ng maleta delivery na inilabas sa joint affidavit ng 18 ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Sa isang social media post, sinabi ni Sasot na hindi naman umano itinanggi ni Rimulya ang mismong aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may laman umanong pera. Okay? Ito yung sinabi po ni Sasot dun sa kanyang post po, mga kabida. Ombudsman Rimulya didn't deny maleta scandal. He just said there is also one incident happened during Duterte time, delivery to Speaker Velasco. Ngunit ayon sa kanya, may mga lumabas na isang insidente noong panahon ng pamumuno ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nararapat din umano itong imbestigahan kasabay ng daan-daang bilyong delivery ng maleta kina PBBM at iba pa. Ang reaksyon ay tugon sa sinabi ni Ombudsman Rimulya sa isang press conference ng isa sa mga larawang isinumite ng 18 mga ex-Marines bilang ebidensya ng umano'y cash delivery scheme ay kuha umano noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po, mga kabida, So, una, dito ho sa binanggit po ni Rimulya, una, isa po sa mga larawan po, mga kabida, na isinabit po ng 18 mga sundalo sa kanilang affidavit po, mga kabida, ay kuha daw ito sa panahon pa po ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, So, meaning, panahon pa po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pero hindi po niya ikinaila na meron pong nangyaring maleta deliveries po, mga kabida. Okay? Sinight lang po niya na meron pong isang insidente na nangyari po nung panahon po ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Okay? Pero hindi po niya itinanggi na may nangyari po, sa panahon po ni PBBM, mga kabida. Okay? So,
kung meron man pong insidente, tama po si Sas, ano? Kung meron man pong insidente, nung panahon po ni Lord Alan Velasco, dapat imbestigahan din yon, ano? Ng Office of the Ombudsman, ano po, mga kabida. Okay? Ang importante po dito, mga kabida, ano? Huhukayin po ng Ombudsman ang katotohanan po, ano? Dito sa sinabi po ng 18 mga dating sundalo po, ano? Mga kabida. Okay? Hindi naman po siguro pwedeng ikaila po, ano, ni Ombudsman Boying Rimulya, ano po, na meron talagang nangyaring deliveries, mga kabida, no? Mismong si Senator Ping Lacson nga umamin po, ano, kumbinsido po siya, mga kabida, no, na meron talagang deliveries. Pero as to the amount, medyo questionable daw ito, ano, mga kabida. Okay? So, dapat ito po ang tutukan po ng Ombudsman. Alright? Hindi po pwedeng maglabas po siya kagad ng conclusion po, ano, na manipulative. Okay? Minamanipulate ito hong mga dating sundalo, ano, mga kabida. Hindi pa nga tapos yung investigasyon Okay? Parang tinitingnan pa siguro nila yung mga larawan po doon at binasa lang siguro pa nila yung affidavit. Hindi pa nga nila tinawag ito hong mga dating sundalo po, ano, mga kabida, tapos magbigay na kagad ng conclusion. Magbigay na kaagad ng komento po, ano, mga kabida, it's unfair naman po. Di ba? Para hindi po makulayan po ang investigasyon po ng Office of the Ombudsman, mga kabida, dapat keep quiet muna sila. Hayaan muna nila nagugulong itong investigasyon. Tsaka lang sila po magsalita, mga kabida, kung meron na pong konklusyon. Okay? Kaya nga nagkaroon po ng hindi magandang impression po, ano, ang Ombudsman po, mga kabida, dahil maaga pa po naglabas na po ng mga komento po, ano, which is detrimental doon ho sa investigation po nila, ano, mga kabida. Okay? Di ba? So, paano magkaroon po ng patas po na investigasyon ng Ombudsman kung gano'n? Alright? Mga kabida, ano po? Okay? So, tama po si Sas Lugando Sasot. Kung meron man pong pagkakataon po, mga kabida, na nangyari po ito sa panahon po ni Lord Alan Velasco, imbestigahan po ito. Okay? Kabilang po ito sa mga iimbestigahan po ng Ombudsman, ano? Para malaman din natin, mga kabida, kung ilan pa po na mga mambabatas na binigyan po ng ganung kalaking pera po, ano, mga kabida. Kung nangyari man po yung suitcase delivery sa panahon po ni PBBM ngayon, ano, as alleged by the 18 ex-Marines, mga kabida, posibleng nangyari din yon, ano, yung mali-malitang deliveries po sa panahon po ni Velasco. At yun po yung aalamin dapat ng Office of the Ombudsman, ano, kung sino po ang tumanggap po noon sa panahon po ni Velasco po, ano, mga kabida. Ilang mga personalidad po ang binigyan po ng suitcase na may laman pong millions of pesos po, ano, mga kabida. Okay? So, wala po akong problema doon ho sa pagdawit po ni Ombudsman Rimulya, no, sa Duterte administration, ano. Kung meron man pong nakita po silang larawan, ano, na yung delivery na yon ay during the time of ex-House Speaker Lord Alan Velasco, dapat imbestigahan din nila yon, mga kabida. Dapat lang. At hindi po pwede na iakusa na lang po lahat, mga kabida, sa panahon po ng Duterte administration. Ano? It's unfair naman po, ano? Kagaya na lang, mga kabida, ano? Doon ho sa flood control projects, diba? Yung flood control projects scam, mga kabida, inakusahan kasi nila, ano, na ito po ay nag-umpisa sa panahon po ni Digong, ano? Pero mas malalim po ang nangyaring korupsyon sa panahon po ni PBBM, mga kabida, ano? Dahil dito po nalaman po natin kung magkano talaga yung kickbacks na natanggap po ng mga opisyal po ng gobyerno, ano, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell.